Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin ang tunog ng mga tangki hubs. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so bumili ka ng bagong tangki hub pero nahihinaan ka pa rin sa tunog niya. Wala namang issue dyan sa hubs mo. Walang sira dyan. Ang siste lang dyan, dahil itong mga hubs na to, mass production, mabilisan ang gawa nito. Kung mabilisan ang gawa, less quality. Pag binubuo nila yung hub body nito, malamang sinasalpak lang nila yung spring. Hindi na napapansin yung spring kung preloaded ba o naka-tension ba. Yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. I-recalibrate natin. I-bench test muna natin yung stock na tunog nito para meron tayong comparison mamaya kapag natapos na natin i-recalibrate yung mga spring. So gagamit tayo ng decibel meter app. Pero syempre, keep in mind, itong mga ganitong app, hindi naman yan sobrang accurate. So kahit hindi yan accurate, basta makita lang natin kung may magbabago mamaya. O tara, check natin. Hindi ko na ito lalagyan ng gulong. Kasi automatic yan. Kapag linagyan natin ng gulong yan, hihina yung tunog niya, magiging kulob. O tara, i-bench test na natin. So, ang average, 57 decibel. Yung maximum peak ng tunog niya ay 87 decibel. Sobrang dali lang naman nito gawin. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa bike shop. Basta ang importante, meron ka lang pliers. So dito sa wala ka ng special tool na kailangan. Huhugutin mo lang siya. Yun. O, di ba? Tanggal na. So hanap ka lang ng kahit anong panundot, tsane, kutsilyo, o kahit ano. Ako, gagamitin ko mapurol na kutsilyo. Yun. Ito yung spring. Hindi siya nakahulma din sa hook na yan. Ito nakahulma. Ito hindi gaano. Ito rin hindi nakahook. So hindi tayo gagamit dito guys ng power spring. Ingat din kayo kasi medyo matalas din yung spring na yan. Mahirap na kapag nasugatan kayo. Itong parte ng spring na yan, yung parang may pa-hook na yan, i-bend mo siya para mas lalo siyang maging hook. Yun. Para mas maging triangle siya. Ayan o. Sunod na gagawin natin, ibubuka lang natin tong spring ng konti. Ayan. So, kapag nakaganyan yan, preloaded na yan. Okay. So, ayan guys. Naikabit ko na. So, mababawasan yung pag-play ng spring. Ayan o. Hindi na gumagalaw. O, ito, comparison. Ito yung hindi ko pa binubuka o hindi ko pa kinakalibrate. Ito naman yung nakalibrate ko na. So, yung pakiramdam nito, mas matigas na siya. Saka less na yung galaw ng spring. Unlike itong hindi pa nagagalaw, hindi pa nakakalibrate, malambot masyado yung spring. Tapos, masyado din siyang magalaw dito sa part na yan. Okay, so i-bend ulit natin to para lang mag-hook siya dun sa part na yun. Yun. Tapos, ibubuka lang natin yung spring. Ayan. So, wag naman sobra kasi pwedeng ma-stress yung part na to. Kapag na-stress yan, mapuputol yan. Okay. Tapos, balik natin dito sa hub. At, ayun. Mas matigas na yung pakiramdam niya. Hindi katulad kanina. So, ulitin mo lang yan dito sa natitirang 4 na spring. Okay, ito na guys. Tapos na. Ayan. So, testingin natin. Yun. Matigas na ng konti, pero hindi naman sobrang tigas. Tapos, babalik na natin tong retainer, and we are done. So, kabitan natin. Ito lang talaga yung ayoko sa tangki hub. Hindi siya sumasalpak agad. So, kailangan mo pang i-compress yung mga poles. Hindi naman sobrang hirap, pero syempre, alam mo yun, kung nagmamadali ka, di ba? Yun. Anak ng toko. Ayun ang hinahanap kong pitik. Ayan, matigas na. Mas malutong na yung tunog nito.
Pero tignan natin kung may magbabago sa decibel meter. Okay. So yun guys, hanggang dun lang talaga yung max niya, 87 decibel. Pero yung average naman niya, pumalo ng 80 decibel. Average yun. Yung kanina yung average niya, 50 lang. So, ibig sabihin nun, hanggang dun lang yung frequency ng tunog niya. Hindi na yan mag-e-exceed. In real world, iba kasi yung tunog dito sa camera, syempre. Masasabi ko, nag-iba talaga yung tunog niya. Hindi naman dramatic yung changes na nangyari, pero may nagbago. So, check natin kung mamamatay agad yung free wheel, kung naapektuhan yung free wheel. So, para sa akin, konti lang. Bumagal lang ng konti. Sobrang konti. Hindi katulad dito sa Hisense Pro 7, namamatay agad. Patay na. Okay, so yun guys. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.